Mga kakwento, saglit lang. May update muna tayo sa boxing. Dahil alam nyo ba na may isang maikli ngunit nakakapanghilakbot na pahayag ang binahagi ng dating world title challenger na si Vincent Asulabio sa kanyang social media account na nag-iwan ng malaking marka sa puso ng kanyang mga taga-suporta. Matapos ang kanyang masakit na technical knockout na pagkatalo laban niyan kay Katsuma Akitsugi, tila nasa sangandaan ngayon ang karera ng boksingero. Sa kanyang post, direkta niya itinanong, "Tanong lang, lalaban pa ba?" kasama ang hashtag na #respect. Dagdag pa ni Asulabio, bagamat pagod na ang kanyang katawan, nananatili pa rin buhay ang apoy o ang kanyang pagnanasa sa laro. Gayunpaman, ang revelasyong ito ay lalong nagpatindi sa kaba ng publiko, lalo na kumakalat ang balitang sumasailain ngayon ang boksingero sa isang restaurant sa Estados Unidos upang masuportahan ang kanyang pangangailangan habang naghihintay ng susunod na laban. Marami ang nagulat nang lumabas ang balita na ang isang boksingero na dati na nakipagpalitan ng suntok para sa kampyonato ay kailangan munang magtrabaho sa isang resto sa Amerika para sa mga eksperto. Ito ay isang senyales ng hirap na pinagdaraanan ng mga atletang Pilipino sa labas ng ring. Pero bakit nga ba nababala ang mga boxing fans? Una, kakulangan sa focus. Ang pagtatrabaho sa restaurant ay kumakain ng oras na dapat sana ay nakalaan sa strength and conditioning. Pangalawa, mental fatigue. Ang pagkatalo kay Akitsugi ay isang malaking dagok. Ang pagtatanong kung lalaban pa ba ay indikasyon ng pagod kasama ng emosyon. Panguli, recovery time. Sa boxing, ang sapat na pahinga ang susi upang makabangon mula sa isang technical knockout loss. Sa kabila nito mga kwento, ang pahayag na buhay pa ang apoy, ang tanging panghawakan ng kanyang mga tagahanga na naniniwala na muli siya makakatayo at makakabalik sa lona ng mas malakas. For me, I have a coming fight this coming April. Samantalang mga kwento, habang balot ng pag-alinlangan ng kampo ni Asulabio, tila masigasig naman ang dating kampiyon na si Mark Magsayo sa kanyang pinakauning panayam sa Amerika. 2 araw ang nakalipas, ibinunyag ni Magsayo ang mga kaganapan sa likod ng kanyang naudlot na laban. Ayon kay Magsayo, nagkatagda sana siyang lumaban bilang undercard. Sinabagang tapatan nina Ryan Garcia at ni Mario Barrios, pero gayon pa man, siya ay na-kick out sa nasabing card. I got kicked out in the card, so it's fine. Sa halip na magalit, positibo ang pananaw ng Pinoy Slugger. Okay lang yon, ang malaga ay tinatrabaho ko ng aking promoter, si Sean Gibbons. May laban ako ngayong Abril, anya. Tinatawag ni Magsayo ang darating na laban bilang isang new journey at bagong kabanata sa kanyang karera. Inaasahan ng laban na ito ang magsisilbing hagdan upang muli siyang mapapabilang sa mga elite contenders sa kanyang timbang. Samantala mga kwento, muling aakyat ng lona ang pambato ng Pilipinas na si Wiljon Mindoro ngayong darating na February 21, 2026 sa Zamboanga City. Ngunit sa gitna ng excitement, hindi nakaligtas sa matatalas na kritisismo ng mga boxing analyst at mga fans ang napiling kalaban para sa Pinoy prospect. Harapin ni Mindoro mga kwento na may kartada ngayon na 15 wins, walang talo at 15 knockouts. Ang veteran fighter mula sa Indonesia na si William Rek na isang 168-pound division bout sa kabila ng pagiging mainit na pangalan ni Mindoro dahil sa kanyang perpektong knockout record, tila naging malamig ang pagtanggap ng publiko sa kalidad ng kanyang magiging katunggali. Narito ang punto ng kontrobersiya. Sa edad na 26 anyos, nasa rurok ng kanyang lakas si Mindoro, habang itong si Rek naman ay tinuturing na gatekeeper sa edad na 39 anyos. Marami ang pumuna sa record ni Rek na may kartada na 22 wins, 34 losses, 6 knockouts at may 4 draws. Higit na mas marami ang kanyang talo kaysa panalo na nagpapahiwatig na tila ginagawa lamang siyang stepping stone para mapaganda ang record ni Mindoro. Mga kakwento, sa kabila ng mga batikos, nananatiling focus ang kampo ni Mindoro at ayon sa ilang ulat, ang laban nito ay magsisilbing tune-up at pagpapanatili na activity ng boksingero habang naghintay ng mas malaking pangalan sa middleweight division. Para sa mga fans sa Zamboanga, ang malaga ay makitang muli ang bagsik ng kamao ni Mindoro na hindi pa nakakaranas mabigo sa pro. Kaya naman good luck Mindoro sa paparating na laban mo.